Magandang araw mga idolo. Ang video na ito ay ang pagsisimula ng Season 2. Matapos niyang patayin ang mga miyembro ng Demonic Order ay tinawagan niya agad si Kim Sehon. Sinabihan niya si Kim Sehon na kailangan daw nila pag-igihan ang paghanap ng Demonic Crystal kaya naman magkita daw sila bukas sa labas ng gate sa oras na 6 ng umaga. Matapos niyang kausapin si Kim Sehon ay sinabihan niya si Han Sola na ganun lagi ang mangyayari sa kanya. Dahil hindi niya daw alam kung kailan susugod ang Demonic Order kaya naman wala na daw siyang pagpipilian kundi lumayo muna kapag nasa labas ng gate. Hindi pa man tapos magsalita si Oh Kang-woo ay sumagot na si Han Sola na sobrang bait daw ni Oh Kang-woo. Dagdag pa ni Han Sola na gusto niya daw maging katulad ni Oh Kang-woo na sobrang lakas para na rin maibalik ang mga naitulong ni Oh Kang-woo sa kanya. Kaya naman maghintay lang daw si Oh Kang-woo sapagkat balang araw ay magiging malakas din siya at magugulat na lang daw si Oh Kang-woo. Dahil sa mga sinabi ni Han Sola ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na si Han Sola ay isang anghel. Naninigas man ang katawan ni Oh Kang-woo ay sinabi niya na umuwi na daw sila. Ngunit sinabi ni Han Sola na mali daw ang direksyon na pupuntahan niya. Makalipas ang 10 araw ay marami na silang nakuhang Demonic Crystal. Napatanong si Kim Sehon kung ang 3 Demonic Crystal na hawak ni Oh Kang-woo ang nakuha nila ngayong araw na sinagot naman ni Oh Kang-woo ng masayang ngiti. Dahil sa tulong na kanyang nagagawa kay Oh Kang-woo ay natutuwa naman si Kim Sehon. Matapos ang kanilang pag-hunt sa loob ng gate ay nagpaalam na ang isa't isa. Pag-uwi ni Oh Kang-woo ay agad naman siyang sinalubong ni Echidna. Sinabi ni Oh Kang-woo na may dala daw siyang ice cream para kay Echidna. Habang nakahiga ay napapaisip si Oh Kang-woo na wala na daw nangyayaring gulo na kagagawa ng Demonic Order at kung meron man daw ay siguradong tatawag agad si Baek Hwayon o kaya naman si Cha Yeonju. Sa kanyang pag-iisip ay bigla na lang tumawag si Baek Hwayon. Sinabi ni Baek Hwayon na may nakita daw ang kanilang team na kakaibang aktibidad sa loob ng S-rank gate na matatagpuan sa harbor. Ito daw ay kagagawa ng Demonic Order at base sa kanilang impormasyon ay naghahanda daw ang Demonic Order para sa gagawin nilang summon. Dagdag pa ni Baek Hwayon na si Cha Yeonju at kanyang kasamahan ay papunta na daw sa gate. At para mapadali ang pagpunta ni Oh Kang-woo ay papadalhan niya daw ito ng military helicopter. Ngunit sinabi naman ni Oh Kang-woo na hindi na daw yun kailangan sapagkat meron na siyang sasakyan na gagamitin. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas sila sa bahay na kung saan walang makikitang tao. Pagkatapos makumpirma na walang tao sa paligid ay sinabihan niya si Echidna na lilipad daw sila papuntang harbor. Si Echidna ay nag-iba ng anyo at habang nasa himpapawid ay tinanong niya si Oh Kang-woo na kung maaari ba siyang makakain ng maraming ice cream pagkatapos ng kanilang gawain na pinayagan naman ni Oh Kang-woo. Dahil sa sinabi ni Oh Kang-woo ay labis ang pagkatuwa ni Echidna. At bago pa man may makakita sa kanila ay ginamit ni Oh Kang-woo ang power of mirroring. Dahil sa ginawa ni Oh Kang-woo ay napatanong si Echidna kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na huwag mag-alala sapagkat ginawa daw niyang invisible silang dalawa. Habang nasa himpapawid ay napaisip si Oh Kang-woo kung gaano nakalawak ang Demonic Order. Dagdag pa niya na kung saang guild na ba nakapasok ang Demonic Order. Makalipas lang ang ilang minuto ay sinabi ni Oh Kang-woo na sa pohang daw sila hihinto. Pagbaba ni Oh Kang-woo ay sinabi niya sa kanyang isipan na base sa sinabi ni Baek Hwayon ay tatawagan daw siya ng unit na namumuno sa rehiyon sapagkat medyo malayo pa daw sila sa gate. Sa kanyang pag-iisip ay sinabihan niya si Echidna na bumalik na sa anyong tao at habang nagpapalit ito ng anyo ay may natamaan siyang hindi makitang tao. Nang maramdaman ito ni Oh Kang-woo ay naghanda na siya sabay na sinabi sa sarili na hindi niya daw makita ang tao dahil nagtatago ito gamit ang stealth skill. Bago pa man lumala ang sitwasyon ay sumigaw na ang lalaki na wag daw siyang atakihin. Ang lalaki ay nakaupo habang tinitignan si Echidna dahil namamangha sapagkat ito daw ay isang dragon ngunit si Oh Kang-woo ay nakabilang ang tingin sa Demonic Crystal na nasa damit ng lalaki. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ng lalaki ay namukaan niya ito. Ang lalaki sa kanyang harapan ay si Cha Min-hyuk ang guild master ng Anuri Guild. Tumayo si Cha Min-hyuk sabay na sinabi na may nakita daw siyang kakaibang anino kaya naman sinundan niya daw ito.
Hindi pa man tapos magsalita si Cha Min-hyuk ay pinatigil niya ito sabay na tinanong kung pinayagan niya ba itong magsalita. Sinabi naman ni Cha Min-hyuk na gusto niya lang daw na magpaliwanag. Sinabihan na kita na huwag kang magsalita, wika ni Oh Kang-woo habang nagpapalabas ng kakaibang enerhiya. Dahil sa sinabi ni Oh Kang-woo ay napagtanto ni Cha Min-hyuk na wala nang silbi ang magsalita kaya naman naghanda na rin siya sa paparating na laban. Si Oh Kang-woo mula sa kanyang isipan ay nagsabi na dahil lang daw sa mayroon nitong demonic crystal ay hindi ibig sabihin na galing si Cha Min-hyuk sa demonic order. Ngunit ang nakakabahala daw ay kung bakit naririto ang guildmaster ng Anuri Guild kaya naman aalamin niya daw ang sadya nito. Mula naman sa malayo ay tinanong niya si Oh Kang-woo kung hindi ba daw ito makikinig sa kanyang sasabihin. Kung ganun daw ay gagamit na siya ng puwersa. Matapos magsalita ang bawat isa ng kanilang saloobin ay naging tahimik ang paligid. Ngunit sa isang iglap lang ay sumugod si Oh Kang-woo gamit ang power of speed at power of the blade. Dahil sa kanyang ginawa ay napa-atras na lang si Cha Min-hyuk. At habang naghahabol ng hininga ay sinabi ni Cha Min-hyuk sa kanyang isipan na sa isang tira lang ay sobrang lakas. Si Oh Kang-woo naman ay nagtaka sabay na sinabi sa kanyang sarili na hindi daw malakas si Cha Min-hyuk at kung miyembro man daw ito ng demonic order ay dapat hindi ito ganun kaina. Kaya naman sinabihan niya si Cha Min-hyuk na paparating na si Cha Yeonjo at ang Hwarang Core sabay na tinanong kung bakit siya naririto. Ngunit sa sinabi ni Oh Kang-woo ay kinagalit ni Cha Min-hyuk sapagkat pinagbibintangan daw siya ni Oh Kang-woo. Sinabi din ni Cha Min-hyuk na kung meron man daw kainahinala sa kanila ay si Oh Kang-woo ito sapagkat ang paglakas daw nito ay hindi kapani-paniwala. Pagkatapos niyang magsalita ay ginamit niya ang kanyang paa para makuha ang kanyang armas. At mula sa malayo ay ginamit niya ang rotation stab habang papalapit kay Oh Kang-woo. Ngunit ang kanyang tira ay mabilis lang iniwasan sabay na sinabi ni Oh Kang-woo na kung kailan pa daw natutong lumaban ang bandit player. Matapos ang kanilang laban ay makikita si Oh Kang-woo na tinitignan ang kanyang cellphone. Sinabi ni Oh Kang-woo na wala pa daw si Cha Yeonjo at Baek Hwayon kaya naman meron pa daw siyang oras. Kumuha siya ng kape at ibinigay kay Cha Min-hyuk na kinuhaan niya ng pera pati na rin ng demonic crystal. Matapos niya ibigay ang kape ay sinabi ni Oh Kang-woo na maiksi lang daw ang kanyang pasensya kaya naman sabihin na raw kung bakit siya naririto. Agad namang sumagot si Cha Min-hyuk na sila daw ang Anuri Guild ay hinahanap ang demonic order. Siguro naman wika ni Cha Min-hyuk kay Oh Kang-woo ay narinig muna ang kasabihan na ang bandits ay manahimik lang at manggamot na lang. Ito na lang daw palagi ang kanyang naririnig sapagkat ang pag-aakala daw ng lahat na ang bandits player ay walang silbi sa party. Ngunit sila daw na bandits player ay mabilis makakuha ng impormasyon at mas inuuna daw nila ang hustisya. Alam na din daw nila ang tungkol sa demonic order noon pa. Kaya naman napagdesisyonan daw nila na pabagsakin ang demonic order na hindi humihingi ng tulong sa gobyerno at sa Red Rose Guild para patunayan sa lahat na ang bandits ay mayroong silbi. Kaya naman nang maramdaman niya daw ang presensya ni Oh Kang-woo ay sinundan niya ito ngunit alam niya rin daw na hindi maniniwala si Oh Kang-woo sa kanyang mga sinabi. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na naniniwala siya na kinagulat naman ni Cha Min-hyuk. At habang papaalis sila ay sinabi ni Oh Kang-woo kay Cha Min-hyuk na hindi niya daw alam kung magtatagumpay sila sa kanilang binabalak ngunit bahala na daw sila. Hindi pa man nakakalayo ay tinawag siya ni Cha Min-hyuk. Sinabi ni Cha Min-hyuk na mas malakas pa daw si Oh Kang-woo sa top 5 rankers ng Korea ngunit bakit daw tinutulungan niya ang gobyerno at Red Rose Guild sa paghahanap ng demonic order. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na kung kailangan pa daw ba ng rason. Dahil para sa kanya hindi na daw kailangan pa ng rason dahil ang kanyang ginagawa ay para daw sa kabutihan ng Kimchi Jjigae at ng mundo. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya agad habang si Cha Min-hyuk naman ay nagsabi sa kanyang isipan na si Oh Kang-woo daw ay mukhang masama ngunit mabuting tao. Si Oh Kang-woo naman habang papaalis ay nagsabi sa kanyang isipan na kaya niya daw ito ginagawa ay dahil na rin sa nakukuha niyang demonic crystal para pataasin ang kanyang stat. Dagdag pa niya na ang Anuri Guild ay siguradong malinis sa demonic order at kung si Cha Min-hyuk daw ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa demonic order ay nangangahulugan lang daw na si Baek Kang-hyun ang kaina-hinala sa lahat.
Sapagkat si Cha Min-hyuk ay inoobserbahan daw ang bawat galaw ni Baek Kang-hyun na kainahinala. Sa kabilang banda naman ay ang cardinal na si Baek Kang-hyun na may kausap mula sa Red Crystal. Tinanong ni Baek Kang-hyun si Priest Yoo Taesek na kung handa na ba ito sa kanilang gagawin. Dagdag pa ni Baek Kang-hyun na ang ritual na kanilang gagawin ay ang unang hakbang para sa kagitingan kaya naman kailangan daw nilang gawin ang lahat para ang ritual ay magtagumpay. At gumamit daw ng maraming alay kung kinakailangan na sinang-ayunan naman ni Priest Yoo Taesek. Matapos mag-usap ang dalawa ay tinanong ni Priest Yoo Taesek ang kanyang kasamahan kung naikalat na ba ang dugo sa paligid. Sapagkat ang ritual daw na kanilang gagawin ay napaka-importante kaya naman hindi daw dapat sila mabigo. Ang dugo na kinalat sa paligid ay hinawakan ni Priest Yoo Taesek sabay na sinabi sa kanyang sarili na kulang daw ang dugo para sa gagawin nilang ritual. Kaya naman mula sa malayo ay inutusan niya ang isa niyang kasamahan na lumapit sa kanya. Paglapit nito ay agad niya itong binawian ng buhay na kinagulat naman ng lahat. Dahil sa kanyang ginawa ay kinabahan ang lahat. Habang si Priest Yoo Taesek naman ay parang baliw na tumatawa sabay na sinabi na kulang daw ang dugo kaya naman sisihin daw nila ang kanilang sarili dahil kulang ang kinuha nilang alay. Matapos siyang magsalita ay maririnig ang mga sigaw ng demonic order at makalipas lang ang ilang sandali ay makikita sa paligid na ang buo niyang kasamahan ay wala ng buhay. Matapos niyang patayin ang kanyang kasamahan ay napangiti na lang siya sabay na sinabi na kompleto na daw ang paghahanda. At gamit ang dugo ng kanyang kasamahan ay sinimulan na niya ang ritual. Bumalik naman tayo kay Oh Kang-woo na kung saan pinuntahan niya ang dalawa. Napatanong si Oh Kang-woo na kung pwede na ba silang pumasok sa gate. Sinabi naman ni Baek Hwa-yeon na ang sitwasyon daw sa loob ng gate ay hindi maganda. Dahil sa tingin daw niya ay nagtatago ang mga miyembro ng demonic order sa kuweba sa loob ng gate kaya naman mahirap daw itong hanapin dahil sa maraming kuweba ang gate. At ang nakakabahala daw ay ang kakaibang enerhiya na kanyang nararamdaman mula sa gate. Sa kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Ko Han-mo. Pagdating niya ay agad naman siyang tinanong ni Baek Hwa-yeon kung meron na ba silang nakuhang impormasyon na sinagot naman ni Ko Han-mo na base daw sa kanilang pananaliksik ay may narinig silang malakas na tunog mula sa loob ng gate. Ngunit si Echidna naman ay kinakabahan sabay na sinabi kay Oh Kang-woo na meron daw malakas na amoy ng dugo mula sa gate. Habang abala ang lahat sa kanilang plano sa labas ng gate ay si Priest Yoo Taesek naman ay nagtagumpay sa ginawa niyang ritual. Mula sa taas ay bumukas ang crack na kinatuwa naman ni Priest Yoo Taesek. Sa matagumpay na ritual ay lumabas mula sa crack ang malaking demonyo na sobrang lakas. Ang malaking demonyo na ito ay nagmula sa 7th Hell na si Oriax. Napaluhod si Priest Yoo Taesek bilang tanda ng paggalang sabay na sinabi na siya daw ang nag-summon sa magiting na si Oriax. Napatanong naman si Oriax kay Priest Yoo Taesek kung bakit siya tinawag nito. Sumagot naman si Priest Yoo Taesek na nais daw niya ng dugo at kaguluhan para sa mga tangang mortal. Kaya naman humihingi daw siya ng tulong kay Oriax para gabayan siya sa buhay na walang hanggan. Ang pag-uusap ng dalawa ay lihim naman pinagmamasdan ng kasamahan ni Ko Han-mo. Dahil sa kanyang nasaksihan ay agad niyang tinawagan si Ko Han-mo ngunit bago pa man niya matapos ang salita ay biglang naputol ang kanilang pag-uusap. Dahil dito ay sinabi ni Oh Kang-woo na kailangan na daw nilang pumasok sa gate. Sa loob ng gate ay makikita ang party na binubuo ng 5 miyembro ang nagulat dahil sa kanilang nakita. Mula sa taas ay napansin ni Oriax ang party at agad niya itong pinuntahan. Nang makita nila si Oriax ay sinabi ng namumuno sa party na kailangan daw nilang maging matatag habang hindi pa dumadating ang kanilang kasamahan. Matapos niyang magsalita ay agad na sumugod ang party. Ngunit si Oriax ay nasisiyahan pa sa kanilang ginawa at sa isang tira lang ay nagtamo ng matinding pinsala ang party. Sa kabilang banda naman ay si Priest Yoo Taesek na nasisiyahan dahil daw sa lakas ng demonyo na kanyang natawag at dahil daw sa patuloy na paghina ng dimensional wall ay makakatawag na siya ng mas malakas pang demonyo sa susunod na summon. Matapos ang kanyang ginawa ay napangiti si Oriax sabay na sinabi na mga insekto daw ang mga mortal. Ngunit si Ko Han-mo nang masaksihan ang mga kaganapan ay agad na sumugod kay Oriax. Si Oriax naman gamit ang kanyang armas ay agad na sinalubong si Ko Han-mo.
Dahil sa lakas ng tira ay tumilapon si Kohanmo na agad namang tinulungan ang kanyang kasamahan. Si Kohanmo ay nagsabi na kung isang demonyo man daw ang kanilang kalaban ay huwag daw silang matakot bagkus ipakita daw ang kanilang lakas. Sumang-ayon naman ang kanyang kasamahan habang si Oh Kang-woo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Matapos ng kanilang pag-uusap ay naghanda na sila sabay na sinabi ni Kohanmo na kung sino daw ba ang mas malakas, ang demonyo daw ba o ang El Cuero. Sa kabilang banda naman ay si Prestyu Tesek na nagsabi kay Oriax na ipakita daw niya sa mga mortal ang kanyang walang katapusang kapangyarihan na sinabi naman ni Oriax na gagawin niya daw yun kahit hindi siya nito sabihan. Matapos nilang mag-usap ay sumigaw si Oriax ng malakas na wala daw siyang makitang malakas. Matapos nito ay agad siyang napalingon kay Oh Kang-woo na hindi mapakali. Ang mukha ay parang pamilyar ngunit hindi maisip ni Oriax kung sino si Oh Kang-woo. Mula naman sa malayo ay pinagpapawisan si Oh Kang-woo sabay na sinabi na bakit pa daw totoong demonyo ang kanilang kaharap. Si Oriax mula sa 7th Hell habang si Oh Kang-woo naman ay ang namumuno sa lahat na galing sa 9th Hell, ang pinakamalalim na party ng impyerno na kung saan matatagpuan ang pinakamalalakas na demonyo. Si Oh Kang-woo ang hari ng Demon King Castle na naging bangungot sa 7 prinsipe ng impyerno. Siya si Oh Kang-woo ang pinakamalakas sa impyerno, ang nag-iisang Demon King. Napakamot na lang si Oh Kang-woo habang si Oriax ay napagtanto na ang kanyang kaharap ay ang Demon King na lubos niyang kinagulat. Dahil sa gulat ay napasigaw na lang si Oriax na kung bakit daw naririto ang lalaking yan. Si Oh Kang-woo naman ay pinagpapawisan habang binabaling ang tingin na parang walang naririnig. Sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na sa dami daw ng demonyo ay si Oriax pa ang namukan siya. Mula naman sa likod habang nanginginig si Oriax dahil sa takot ay tinawag siya ni Prestyu Tesek. Galit naman na inutusan niya si Prestyu Tesek na ibalik na siya sa impyerno. Si Oriax dahil sa sobrang takot ay hinawakan si Prestyu Tesek sabay na sinabi na ayaw daw niyang kalabanin ang ganun klaseng halimaw, kaya naman inutusan niya ito na ibalik na siya sa impyerno. Sumagot naman si Prestyu Tesek na imposible na daw makabalik si Oriax sa impyerno ngunit huwag daw siyang mag-alala sapagkat mga mortal lang daw naman ang kanilang kaharap. Dahil sa sinabi niya ay napasigaw si Oriax sabay na sinabi na tanga daw si Prestyu Tesek dahil hindi nito alam kung sino ang kanilang kaharap at kung ano ang kaya nitong gawin. Habang patuloy sa pagtatalo ang dalawa ay mula naman sa malayo ay sinabi ni Baekgwayon na parang nag-aaway daw ang dalawa, kaya naman ito na daw ang tamang pagkakataon para sila ay umatake. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Oh Kang-woo sabay na sinabi na siya na daw ang bahala sapagkat nang makita daw siya ng demonyo ay parang may hindi pagkakaintindihan. Mula naman sa malayo ay pinukaw niya ang atensyon ni Oriax. Mula sa kanyang isipan ay inutusan niya si Oriax na simula daw ngayon ay sumagot lang siya mula sa kanyang isipan. Sumagot naman si Oriax mula sa kanyang isipan sabay na sinabi na siya daw ang demonyo mula sa 7th Hell. Dagdag pa niya na kung bakit daw naririto ang Demon King. Sinabi naman ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na kahit hindi niya daw magamit ang karamihan ng kanyang skill ay kapag natakot niya raw si Oriax ay madali niya lang ito mapapatay. Habang naglilisik ang kanyang mga mata ay sinabi niya kay Oriax na sinira daw nito ang kanyang plano. Si Oriax naman ay kinakabahan sabay na nagtanong kung ano ang plano ni Oh Kang-woo. Nagpakita naman ng galit si Oh Kang-woo sapagkat wag daw ito sumagot dahil naiinis siya. Agad namang humingi ng tawad si Oriax sa kanyang ginawa. Dahil daw sa paglitaw ni Oriax ay nasira ang lahat, ngunit bibigyan niya daw ito ng oportunidad na sinabi naman ni Oriax na susundin niya daw anumang ipag-utos sa kanya. Sinabi ni Oh Kang-woo na kapag matagumpay daw na may sigawan ni Oriax ang kanyang ipag-uutos ay tatanggapin niya ito bilang miyembro ng kanyang pamilya, na kinagulat naman ni Oriax. Ang pamilya ng Demon King na tumalo sa lahat ng 7 prinsipe ng impyerno. Ito ang pinakadakilang karangalan sa lahat. At kapag ikaw daw ay maging pamilya ng Demon King ay makakatanggap ka ng kapangyarihan ng Demon King. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Oriax sabay na tinanong kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na talunin daw niya ang mga taong yun na hindi gumagamit ng armas para daw makita niya kung malakas daw ba si Oriax.
Agad namang pumayag si Oryx sabay na tinapon ang kanyang armas na kinagulat naman ni Oh Kang-woo sapagkat hindi man lang daw ito naghinala. Mula naman sa malayo ay napatanong si Cha Yeonju kung bakit daw yun ginawa ng demonyo at kung ano ang ginagawa ni Oh Kang-woo. Sumagot naman si Baek Hwayon na hindi niya daw alam ngunit nakakasiguro daw siya na ito na ang tamang pagkakataon. Matapos niyang magsalita ay agad niyang ginamit ang West Wind na pumukaw naman sa atensyon ni Oryx. Ang dalawa ay sumugod na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng laban. Sa pag-atake ni Baek Hwayon ay nagtamo ng malaking sugat sa kanyang braso. Dahil sa natamong pinsala ay kinagalit ni Oryx. Si Cha Yeonju naman ay agad na gumamit ng Blood Chain. Gamit ang Blood Chain na bamalat sa katawan ni Oryx ay naging dahilan ng maraming sugat. Si Oryx mula sa kanyang isipan ay nagsabi na malakas daw ang kanyang kalaban at kahit na mayroon daw siyang armas ay hindi niya masisiguro na mananalo siya. Ngunit ito daw ay pagsubok lamang ng Demon King. Mula naman sa baba ay sumugod si Ko Hanmo at Baek Hwayon. At gamit ang pinagsamang lakas ay hindi na magawang makaiwas ni Oryx. Dahil sa mga tinamong pinsala ay napaluhod na lang si Oryx sabay na sinabi sa kanyang sarili na dahil daw sa tagal niyang ginagamit ang kanyang armas na scythe ay hindi niya maipakita ang buo niyang lakas. Dagdag pa niya na baka daw nakita ng Demon King ang kanyang kahinaan. Si Oryx ay napalingon kay Oh Kang-woo habang hawak ang kanyang scythe sabay na sinabi sa kanyang sarili na lalagyan daw ng Demon King ng kapangyarihan ang kanyang scythe at ibabalik ito sa kanya. Gamit daw ang kapangyarihan ng Demon King ay madali niya lang matatalo ang mga kalaban. Ngunit sa kanyang pag-iisip ay agad na inatake siya ni Oh Kang-woo. Dahil sa kanyang nasaksihan ay lubos siyang nabigla. Ang armas ni Oryx ay ginamit ni Oh Kang-woo para bawian ito ng buhay. Matapos niyang patayin si Oryx ay napangiti na lang si Oh Kang-woo sabay na sinabi na kasalanan din daw ito ni Oryx. Ang lahat ng mga kaganapan ay lihim lang pinagmamasdan ni Cardinal na si Baek Kang-hyun. Dahil sa ginawa ni Oh Kang-woo ay kinagalit ni Baek Kang-hyun.